hindi ko masisisi yung bansang Netherlands. Kasi ang bansang Pilipinas ang parang nag-try kay presidente no? Yung gobyerno, yung administration. Binigay agad siya, napit agad siya, hinuli agad. Alam nyo, umuwi nga siya Umuwi nga siya para galing sa Hong Kong. At sabi niya, bago siya nag-decide na I will face everything. Sabi niya, I still believe in the justice system in Pilipinas. Pero nung dumating, anong ginawa? Hinuli agad, wala pa nga kami nakitang warrant, dinala sa airbase, tapos isinakay agad. Puro kasinungalingan at pangliling lang ang ginawa nila. Kasi sinabi sa amin, dadalhin daw sa veterans. Sir Alex, ano po yung huling monitoring po natin? Kumusta po ang kalagayan ng ating dating Pangulo? Ang latest na balita ko, nandun na nga sila sa The Hague, landing na, no? And maayos naman ang lagay ni dating Presidente Duterte. Nakita naman natin siguro na yung kanyang mensahe bago lumapag yung eroplano. Kaya lang meron kaming malaking concern kasi ang impormasyon namin ay walang kasamang pinababa si dating presidente. Pinasama kasi sa kanya sa eroplano yung kanyang aide at saka isang nurse kasi nga matanda na at marami nang nararamdamang si dating presidente. Kaya lang ang balita namin walang latest pa sa ngayon, but ang balita namin ay hindi daw pinababa yung aide at saka yung nurse. At kailangan niya yun. So, nakita niyo naman na pag naglalakad si si Mayor, ay kailangan may nakaalalay sa kanya kahit na nakatungkod siya. Kasi minsan talagang bumibigay yung tuhod niya dahil yung tuhod niya ang problema. Opo. So, ang balita ay hindi pinababa yung aid. Kasi wala daw papeles. Wala daw tawag nito, visa. At yung nurse, ganun din. Yung nurse ang nakakaalam sa mga gamot niya at kung anong kailangan niyang mainom. Dahil marami na kailangan ng mag-alalay kay dating presidente. Kaya yun ang inaalala namin. Siyempre, ang kasama lang niya ay si dating Executive Secretary Bingbong Medjaldea. Kaya mahirap kung wala mag-aasikaso sa kanya kasi kailangan niya na ng parang talagang nurse. Opo. He will be 80 years old this March. Opo. Sir Alex, meron mo bang yung parang direktang communication, pwede ho ba siyang makausap din ng pamilya o mismo kayo na mga malapit kay Tatay Digong, si Mayor? Kung pwede ba ninyong makausap? May chance ho ba na ganon? Sa ngayon, ang line natin ay si Executive Secretary. Kasi siya ang kasama ngayon. Hindi ko pa sinubukang tawagan kasi alam ko, I'm sure busy sila. Text lang kami nung pero yun nga, magkahiwalay na sila ngayon sa 8. So, siguro kung pumayag ang hindi ko pa alam dahil
Executive Secretary, dating Executive Secretary lang nandun. Hindi pa nakakasagot sa text eh. Ibig sabihin, busy. Opo. Hindi ho ba dapat tumulong din yung Philippine government sa pag-assist po doon sa mga hiling tulad po nito na wala pong aid at tsaka nurse po yung dating Pangulo? Oo nga eh. Dapat he being a former president, dapat binigyan ng assistance, kahit na lang assistance. Kasi kung iisipin ninyo ay citizen pa rin siya ng Pilipinas, di ba? Po. Kung ano yung medical needs na pwedeng i-provide, dapat ginawa ng Philippine government. Pero para pang nangyayari ay wala kaming alam na provision sila. Talagang parang inabandon na siya. Opo. Pero Sir Alex, meron ho ba kayong ideya kung same room ho ba si dating ES Medaldea at dating Pangulo, or magkahiwalay po sila ngayon? Hindi ko pa alam sa ngayon eh. Wala pa akong tine-check ko nga yung aking cellphone kanina bago tayo nag-usap. Dahil medyo bagong gising pa lang ako. Wala akong nakita, kaya wala akong ma-provide muna na bagong development sa pag-usap. Pero meron ho bang mga taga-embahada natin doon, mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas dyan sa Netherlands ang nag-a-assist po sa inyo, nagko-communicate po sa inyo? Sa mga pamilya din? Wala sa akin. I'm sure kasi papunta naman si VP Sara sa Netherlands din, sa The Hague. Opo. Siyempre, dapat mag-provide sila, lalo na nandun si Presidente natin. Opo. Siguro. I presume na meron silang ginagawa, but I don't really have any idea sa ngayon. Sir Alex, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, confirm po na si VP Sara Duterte at maging si Congressman Pulong Duterte ay papunta po dyan sa Netherlands? Papunta si VP, yeah. Yes, papunta. Maging si Congressman Pulong, ano? Hindi ko alam yung kay Congressman kung papunta na siya. Ang sigurado lang ako si VP. Opo. General, mayong buntag si Admar po ito. Kayo po ay kabilang sa kumalaban din dito sa CPP, NPA, NDF kasama ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po yung maalala ninyo? Kasi sa panahon na dyan din po nagtatago si Joe Masison, hindi po nila ibinigay dyan. Pero ang Pangulo po ng ating bansa, malaki po ang naitulong sa ating bansa. Basta-basta na lamang po. At tila hindi tinulungan, hindi nga inasikaso yung mga dokumento ng kanyang mga kasama, agad-agad siyang pinadala dyan, late na naasikaso yung para sa visa at kung ano-ano man po, Sir Alex. Alam mo, totoo na noong panahon ng NTF-LCAC namin, noong panahon ni Presidente Duterte, ay hinihiling natin na balik dito si Joe Masison at hindi tayo nakahingi ng cooperation sa bansang Netherlands. Pero sa ngayon, hindi ko masisisi yung bansang Netherlands. Kasi ang bansang Pilipinas ang parang nag-try work kay Presidente, yung gobyerno, yung administration. Binigay agad siya, napit agad siya, hinuli agad. Alam nyo, umuwi nga siya Umuwi nga siya para galing sa Hong Kong.
At sabi niya, bago siya nag-decide na I will face everything. Sabi niya, I still believe in the justice system in Pilipinas. Pero nung dumating, anong ginawa? Inanuag, hinuli agad, wala pa nga kami nakitang warrant, dinala sa airbase, tapos isinakay agad. Puro kasinungalingan at panglilin lang ang ginawa nila. Kasi sinabi sa amin, dadalhin daw sa veterans. Kasi kasama sa procedure under the Anti-Torture Act, na isang taong hinuli ay dapat madala sa isang medical facility. Ordinaryong criminal yan, kahit sinong ordinaryong criminal na hinuli under a kalimutan ko yung number, under a law, a Republic Act, which is called the Anti-Torture Act. Ang isang arestadong tao, pagka-aresto sa kanya, ay dadalhin agad sa medical facility para ma-inspection kung torture ba, may sugat ba, may kung ano bang ginawa sa kanya pagkahuli. Tapos mag-i-issue sila ng certification bago ito ibubuk. Sinabihan ko yan si General Torre na yan ang standard operational procedure ng PNP pursuant to the Anti-Torture Act. Dapat dalhin siya. So ayaw niya. Hindi niya sinunod. Tapos, nalaman na lang namin, kaya pala nila hindi ayaw dalhin sa at gusto na nilang ilipad agad. May nag-text sa akin, inabuksan ko ngayong umaga na ating mga kababayan abroad, na nagsabi, ang mga taga-Netherlands, sinabihan siya, kasi taga-roon sila. Sabi niya, alam nyo, ang mga Netherlands, sinabihan kami, bakit kayo mismong Pilipino ang nagdala sa kanya, agad sa kanya dito, nag-turn over? Tayo mismo ang naghatid. Tayo mismo ang nagdala. Parang talagang pwede namang sila ang kukuha. Pwede namang sila ang pupunta. Bakit hindi tayo nakapaghintay man lang para sa ganun ay makagawa ng iba kung anong mga medical attentions, PRD, o nakapagprepara ng mabuti, o nakakuha ng mga visa yung kanyang mga nurse at mga aid, bigyan man lang ng visa na process man lang, at maaring nakapag-initiate ng mga legal action or legal remedies hindi dito sa pinasabing warrant of arrest ng ICC. So hindi binigyan ng pagkakataon ang ating presidente. Kaya kahihiya nga daw yung ating kababayan dahil sabi nila mahal ninyo yung presidente ninyo, sabi niyo mahal, tapos ngayon kayo mismo ang parang nag-traitor sa kanya. Yun ang nakakalungkot na marinig sa mga taga-Netherlands. Kaya hindi natin masisi ang Netherlands in the first place, hindi kanila ang ICC. Doon lang nakalagay ang ng ICC sa kanila. Opo, kasi kung maalala natin, Sir Alex, ang gobyerno natin, pag may mga nagigipit na mga Pilipino abroad, either nasangkot ba sa krimen, nasa death row, gagawin ang lahat. Either mapababa yung kanilang parusa or makuha yung kustodiya. Meron na nga tayong napauwi na convicted doon sa Indonesia. Pero opo, pinapauwi dito nag-serve. Pero ito, tayo pa mismo, ang gobyerno mismo ang naghatid. Meron pang private jet na marami pang mga nagsasabi na ito'y pagmamay-ari ng opisyal daw ng gobyerno. Tapos maraming nagtatanong sino ba ang gumastos sa pagbiyahe nito mismo. Kasi paulit-ulit na sinasabi ng administrasyong ito na hindi kinikilala ang ICC
At hindi, kumbaga, ang kinikilala lang nila ang Interpol. Pero tayo mismo ang naging susi para maihatid ang dating Pangulo doon sa ICC. Oo nga, totoo yun. Alam nyo, hindi naman tayo, galing ako sa PNP at nanggaling ako sa Directorate for Investigation and Detective Management. Kami yung gagawa ng palisiya tungkol sa Interpol, sa arrest procedures, at yung mga kung ano-anong mga bagay na gawain ng isang pulis sa investigasyon, pati na paghuli. Hindi naman ibig sabihin na meron ka natanggap na red notice ay agad-agaran mong hulihin ang isang tao. At in fact, kalimitan na natatanggap nating mga red notice, halimbawa sa isang foreigner, pinag-aaralan yan. Pinag-aaralan at ina-assess muna. No? Hindi yung pagkatanggap ngayon, ura-urata, tatalong ka na. Yung warrant of arrest nga ng isang ordinaryong Pilipino na galing sa mga korte natin, hindi naman ina-actionan ng within an hour pan-receipt yung mga ganung bagay. Kasi, in the first place, hindi naman, kaya naiinis ako dahil umuwi nga si Presidente. In-announce pa nga yung pagdating niya. Diba? Hindi siya, walang danger of him fleeing, or he's not running away from anything. Kaya nung dumating kami, ni-request nga namin na huwag niyo munang i-serve kung meron man at pauwiin niyo muna yung tao dahil pagbiyahe ito, makabihis, makapaligo, makakain kasi umaga. Hindi naman tatakbo itong, paano tatakbo ang isang 80-year-old na nakatungkod? Paano tatakbohan ng pulis? Physically. At saka ayaw niya. Kaya sinabi niyang hindi siya tatakbo. Pero talagang ginawa nila yung sistemang paghuli sa kanya as if he is a dangerous animal, parang wild animal. All the police around, and Victoria there, para talagang ipahiya siya at i-degrade ang kanyang pagkatao. Ang intention really is to talagang parang yapak-yapakan siya, nakahiga na, tapak-tapakan. Isipin mo, nakahiga pa siya, pinilit, nakatutulog siya, pinilit siyang ginising. Hindi pa nga nakabihis dahil nagpapahinga kung gusto nilang i-transport pa. So, talagang grabe yung iba ang intensyon. Iba ang intensyon. Sa totoo lang, sa dami ng mga experience ko, criminal, ano naman tayo, meron nga term ang police, maximum tolerance. Diba? Maririnig ninyo yan. Kahit nga mga ng tawag nito, mga ralista ng CPP-NPA, diba? Kahit nambabato na, nandudura na, hindi basta-bastang hinuhuli o hindi basta-bastang inaaresto. Bibigyan ng maximum tolerance, dino-tolerate, nanunulak na sila. Si PRRD hindi naman nanunulak. Paano nang tutulak yung tao? Mahina na nga. 80 years old. Tapos ganun pa rin ang ginawa nila. Wala talagang gusto nilang make him feel really like maawa talaga ako. Kasi alam mo na, kaya makita naman ninyo na mismong yung ibang mga pulis ay naiyak. Kasi alam naman natin na mahal siya ng mga kapulisan, mahal siya ng mga sundalo.
Kaya lang napilitan silang gawin ang isang bagay na labag sa kanilang kalooban. Dahil may kautusan sa taas. Eh syempre, sino ba ang uutos doon? Opo. Yun ang nakakalungkot. Opo. General, bilang... Nakakainis. Opo. General, bilang dating police official, paano po kaya na-justify? Sa tingin niyo po, hindi na nila kinikilala ang gobyerno, paulit-ulit, si Marcos Jr. nagsasabi, hindi na kinikilala ang ICC. So, yung utos na magpalabas ng arrest warrant, tapos ang mag-i-implement nito ay ang Interpol, automatic dapat na kahit na sabihin ito ng Interpol na, oy, merong dapat hindi kilalanin ng pambansang pulisya ito kasi considering yung utos na yun ay hindi kinikilala ng Pilipinas. Tama po ba? Parang yan parang hindi nasaklaw sa atin, hindi kasama sa batas natin, pero in-implement mo para sa ibang bansa. Pwede po ba yun? Oo, dapat kasi pinag-aralan, sabi ko nga, dapat pinag-aralan muna dahil nga may Interpol nga daw na red notice. Membro tayo ng Interpol. In fact, naka-attend ako ng mga Interpol conferences sa abroad. Member ang Philippine National Police at membro din ng NBI. So, yun yung issue diba? Para bang hindi tayo, member tayo ng Interpol, naglabas ang Interpol. The warrant of arrest came from an organization na hindi natin na nire-recognize. So yun dapat ay niresolba muna. Hindi yung basta pagkatanggap ay talon agad. Kasi sabi nga ni Presidente bago nandun pa lang kami sa Hong Kong, this is all about politics. Hindi ito lahat ng mga nangyari na to ay dahil sa politika. Kaya politics ito, sabi na. Politics. Opo. So, ang intention is politika. Kaya ganun ang ginawa niya. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, General, baka meron pa po kayong gustong ibahagi sa ating mga kababayan na hindi po nalaman ng publiko, lalo na nung mga panahon na nakadetine ang dating Pangulo dyan po sa Villamor Air Base. Siguro ang masasabi ko lang, nung nagbago nga, siyempre nag-meeting kami doon dahil nung mabalita, talagang decision si Presidenteng umuwi. Dahil talagang gusto niyang ipakita na mahal niya yung bayan niya at naniniwala siya na yung ating justice system ay maayos pa. Unfortunately, parang wala na, failed na yung ang ating justice system ay hindi na natin maasahan. Nakakalungkot. Even yung relief na PRO na ni-request ay hindi na ibigay. Kaya sabi naman ni Presidente sa akin nung bago ako pinaghiwalay dun sa loob ng plano ay I'll be fine. Okay lang ako, Alex. Sabi niya. Opo. General, maraming salamat po sa inyo pong oras at maki-update lang po kami sa inyo ulit kung ano po yung mga development po doon sa Netherlands, lalo na po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Salamat din.